Hi, magandang gabi po. Ang topic natin ngayon gabi ay yung tungkol dun sa lamok na Aedes aegypti na nagdadala ng dengue virus. Papalapit na naman po yung tag-ulan kasi so magkakaroon na naman na maraming stagnant water. So, ingat po tayo sa dengue. Alam niyo po yung ibig sabihin ng Aedes, unpleasant. Sa Greek word, unpleasant. Tapos yung Egypti is Egyptian sa Latin. Kaya Aedes aegypti, yung lamok na nagdadala ng dengue. So, ang mga lamok po na ito, yung kumakagat sa tao, yung babae. Yung babaeng mosquito. Kasi yung lalaking mosquito ang kinakain ng prutas. Ayan. So, ang assignment ko po talaga dapat saan ba nagbi-breed or nangingitlog yung mga Aedes aegypti na ito na female mosquito? Sa malinis bang tubig o sa marimong tubig? Depende, pero karamihan po sa malinis na tubig sa loob lang ng bahay natin, sa timba, sa pool na stagnant, sa mga gulong, minsan dun sa halamanan natin dun sa vase, flower vase. Yan. Makikita nyo na yung mga kitikiti dun pagka nag-larvae na. So, nangingitlog po yung lamok not necessarily sa maduming tubig. Minsan gusto nga nila malinis na tubig. Kapag kasi nandun sila sa fish pond, di kakainin sila ng mga fish, yung mga larvae, yung mga kitikiti. So, alam niyo po, kahit isang kutsaritang tubig lang ay kayang mangitlog ng lamok doon. Ayan. So ang topic po natin ngayon, yan nga po, ang Aedes aegypti mosquito nagkakos ng Zika, chikungunya, yellow fever, Rift Valley fever, tsaka yung dengue. Ayan. So yung life cycle po ng lamok na Aedes aegypti, ayan, mangingitlog siya, tapos magiging larvae within a few days to months dun sa tubig. Yung kitikiti na nakikita natin, tapos magiging ganyan na siya. Yung pupa in 5 days, tapos 2 to 3 days, ayan na, magiging lamok na siya uli. Yan po yung itlog ng dengue mosquito. Aedes aegypti mosquito. Tapos yan po yung mga kitikiti. Ito yung lagi nating nakikita na parang mga bulate maliit na lumalangoy sa tubig. Tapos ito po na yung pag malapit na siya talagang maging lamok. Ayan po, napapansin nyo po yung lamok, pag malinaw yung mata nyo, yung female Aedes aegypti, meron siya mga puti-puti dyan sa paa niya. Ayan, yung mga malinaw na mata, no? Pagka kinagat kayo, pag yan ang kumagat, naku po. Ganito po yung itsura niya. Ayan, yung sinasabi ko na may mga puti-puti yung mga paa nila. Yan po yun. Female Aedes aegypti mosquito. Ayan. So, ang tanong pang isa, ganyan po yung itsura ng mosquito na nagdadala ng dengue, yung Aedes aegypti. Ang isang tanong pa dyan, bakit yung virus, yung dengue virus, kasi di po ba, yung lamok, siya lang yung nagdadala ng virus. Kumbaga, pumapasok din yung dengue virus sa katawan ng lamok. So, ang tanong, bakit hindi namamatay yung lamok dun sa dengue virus? Bakit hindi siya nilalagnat? Hindi siya nagbi-bleed? Kasi, ayon sa mga scientists, yung lamok at saka yung virus ay nag-coexist dahil sa evolution. Kumbaga, nagtutulungan pa nga sila, no? Mga loko, no? Ito pong lamok, meron siyang tinatawag na Argonaut 2 protein na panglaban niya dun sa virus or hindi na mag-replicate yung virus sa katawan niya. Tapos, yung dengue virus nandyan po sa abdomen sa midgut ng lamok at saka sa salivary gland. So,
Dahil nagtutulungan actually sila, yung virus tsaka yung mosquito. Sa evolution po yun. So, hindi namamatay yung lamok sa dengue. Kumbaga, yung virus, kaibigan niya. Hindi niya pinapatay yung virus, at yung virus na dengue virus, hindi niya pinapatay din yung mosquito. Kaya ganun. So, ingat po tayo sa tag-ulan, yung mga stagnant water natin, mga timba, takpan, mga flower vase, para maiwasan natin yung mga ganyang sakit na dengue. Good evening po!